Kitang-kita yung kita-kita yun lang ga, oh. Sea of Clouds. Yung bahay kanina. Doon tayo galing guys, so sa may atip na green. Yun. Doon tayo galing. Season 5 bunga. Yun. Yun. Doon tayo nagsimula guys. Tingnan nyo sa kalaga natin. Andito na tayo sa view deck. Tok-tok. Almost view deck na guys. At ayan na nga yung Sea of Clouds. Kami dali abi kay matabunan ang ano. Kaya ko nang tapuhin yan. Walay clearing. Pero ano ka man sa buko-buko? Ang buko-buko kanin tayo. Ayan guys, andito na tayo sa Lake Holod. Kapoy. Worth it, diba? Trabaho kapoy, hiking kapoy gapon. Laag kapoy gapon. So, wala talaga hindi kapoy guys. Pero worth it. Claro. Behind the scene. Behind the scene. Labas mo wapit mo ate. Dikit mo ang ano mo. Ang legs. Dikit mo legs mo para mag-balance ka. Sige, dikit pa. Sige na, bayan na. Labas mo ang leg mo para mag-balance ka. Ang pet ilabas mo. Yan na maglabas. Bayan? Oo. Ayan guys, so tapos na kami doon sa view deck. So yung ano naman ngayon, problema is pababa. At sumasakit yung tuhod ko. Nanginginig na yung isang tuhod ko guys. Pababa na siya. Yeah. Kailangan kong dahan-dahanin yung left knee. Kasi nabibikil na siya. Hindi dapat siya mag-ano ng effort. Mag-ano ka, Zep? Hindi ka magkahoy? So, yung right knee natin is malakas. So, sa right knee lang tayo maglalagay ng force. Slowly but surely. Para kaya pa nating iakyat ito bukas. Ayan guys, for the sungkod na ta. Okay. Bikil akong sumakit yung left. Please po guys. Muntik na rolling in the deep guys. Tingnan niyo ito pababa na. Imbis na nakahinga ako sa bahay guys. Nag-absent na tulog at nagkain tulog lang ako sa bahay. Whew! Pero, di ba nakita nyo guys? Maganda. Sulit yung view ng Lake Holon. Kaya, tapusin natin to dahil pinili natin to guys. Sana all pinili. Kapasas. Wala, layo ka na to eh. Okay. Ako kanta, ikaw ha. I was a ghost, I was alone. To believe. To believe.
Zab 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 zab. Zab 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 zab. Ay shit. Ay sorry. Uy, hapit na liso atong bukog sa tuhod guys. Tawanan talaga ako nito Madam 10 Gibbs nito ba. Bakit ganito ang dalan nyo? Ang hirap. Oh, shit. Ang dami kong bad words. Sorry po. Sorry po. Siguraduhin natin yung isang tuhod guys. Ayan. We are approaching the Lake of Holon. Lake Holon. The Lake of Holon. Ayan, more on pababa na tayo guys kasi papunta na tayo sa water. So, tandaan nyo guys kung gaano kababa yung nilakad namin ngayon. Eh, ganon din kataas yung aakyatin namin bukas. Oh Lord. Yeah. May tuhod is na tuhod din guys. Sabi natin Sab dahil daw sa mani. Kwentuhan ko kayo kung bakit ako or paano ako nagsimula sa pagtrabaho kay Madam 10 Gibbs. So, estudyante pa ako noon guys sa City High dito sa Kalumpang. First year high school. At kailangan kong magtrabaho para sa aking baon. So, napagpasyahan na magtrabaho ako since si Ate Shinshin yung nagpapaaral sa akin. Ay na pilitan ako magtrabaho guys para na din makatulong sa baon ko since swisweldohan naman ako ni Madam 10 Gibbs. And so I was a collector of lending namin yung sa mga tindahan lang guys, yung sa mga maliliit na tindahan before. So nagmomotor lang kami araw-araw kada hapon. Kasi yung pasok ko guys is 6 AM hanggang 1 PM or 12. Basta hanggang 1 PM guys makauwi na ako niyan. Pagkatapos nun guys, ako'y magpapahinga. At alas 3, lalabas kami para maningil ng utang. So mainit-init pa yun guys. So yung outfitan natin ay pantalon, sapatos, at saka jacket, saka kalok. Ito, sombrero. Kasi mainit. Ayan, so yung sweldo ko guys is 50 pesos per day. Kasi matagal na panahon na yun guys. So, imagine nyo na lang, first year high school pa lang ako nun. Ilang taon na din yung nakalipas. So, I was receiving 50 pesos a day as my baon. Kapalit nun yung pagtrabaho ko ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So, on Saturday guys, walang pasok. And Sunday. So, ako'y nagtatrabaho pa din. At yung nakukuha kong sweldo sa Sabado at Linggo na 50-50 ay napupunta sa aking personal na mga gastusin guys. Syempre, dalaga tayo, meron tayong mga needs na mga pampaganda. So, yung sweldo ko ng Sabado at Linggo, yun yung pinambibili ko ng skincare. Maaga ako nag-inarte guys kasi alam mo na, basta yung mga teens time. Pero pagkita ko ng picture ko noon guys ngayon, ang pangit ko pa din noon. So, ayun na nga, naging collector ako hanggang ako'y mag 3rd year high school.
minsan bantay tindahan, pero most of that is a collector. So it's fine guys, kung naiisip nyo na konti lang yung binibigay sa akin ni Madam 10 Gibbs, walang problema. Kasi naman ay hindi naman ako lugi. Kasi hindi naman siya madamot sa amin guys. So instead na si mama yung nagbibigay sa amin ng pambaon, nagtatrabaho ako guys para bigyan ako ng baon ni Ate Glory. So matagal na ako nagtrabaho kay Ate Glory guys. First year high school pa ako nun. Hanggang ngayon, hindi ako nawala sa kanya. Kaya kabisado ko na yung do's and don'ts niya sa negosyo. Hindi ko pa rin nakukuha guys kung paano niya i-handle yung negosyo. So, yun. Pero marunong na tayo magdesisyon. Okay, marunong na tayo mag-open up sa kanya ng mga dapat or suggestions na nakakabuti sa tindahan. At ayun, hinahayaan niya naman ako guys. So, nire-respeto niya naman yung mga suggestion ko sa kanya. At dahil din naman nakikita niya na ito'y nakakadagdag ganda or nakakadagdag points or nakakadagdag, ano bang tawag doon? Basta ewan ko, hindi ko na maaisip. Bakit na po? Tapos guys, nag-college ako. Nahinto ako guys, nag-college ako sa isang paaralan. Ang kinuha kong course BS Ed English. Yung teacher. Kasi nga, teachers yung ibang ate ko. Sa panahon kasi sa panahon kasi dati guys, yung professional ka kapag naging teacher ka, yun yung number 1 sa amin before. Ewan ko lang sa inyo guys, pero sa amin kasi ang pagiging guro is big deal sa aming pamilya. So, yun na nga. By the time na nag-aaral ako guys ng college, ay nagtatrabaho ako kay Madam 10 Gibbs. Pero bantay tindahan. And then may times na, kasi yung klase ko guys is, merong breaks na tig to 2 hours, 3 hours. Cover na namin ang ice na. So, Cover mo lang ice ko para di mo kami makita. marami akong cutting classes guys na nagawa nung first year college ako. Kasi nga, mataas yung mga vacant hours ko. And once na nakapunta na ako ng tindahan guys, hindi na ako bumabalik sa eskwelahan. So I was there sa isang private school. Private ba yung tawagin? Ayan. So hanggang second year lang ako doon. At naghinto ako guys kasi parang hindi talaga fit sa akin yung maging guro. Since number 1 guys, wala akong pasensya sa bata. Or basta madali ako magalit. Number 2, tamad ako sa reporting guys. Number 3, ayaw kong pinapareport ako sa Pilipino. Kasi guys, ang lalalim ng Pilipino na ginapagamit sa amin sa eskwelahan. Ayaw ko nun. Ayaw kong nalalabad ang ulo ko. So ayun guys, naka-decide ako na huminto. At sabi ko ay hindi na ako mag-aaral since ako naman ay may trabaho na. At kontento na ako doon. So, daghan na pagkakagso. Ayun guys, nakapag-decide sila ate na hindi na lang or kahit ano na lang na kurso tatapusin mo. Basta tapos ka lang ng 4-year course. At ayun nga, nag-enroll ako sa isang public school guys. Nag-apply ako ng scholarship with the help of Madam 10 Gibbs para makatulong na lang din sa kanya at sayang naman yung scholarship.
kung hindi natin i-avail. So, yung binibigay sa akin ni Madam 10 Gibbs guys, baon na lang ulit. And yung mga panggastos sa projects. Nagtatrabaho pa rin ako kay Madam 10 Gibbs guys hanggang makatapos ako ng college. And ayun na nga. At naisipan na nilang magpundar ng tindahan. Nung una kasi guys, nung unang bukas nila ng tindahan hindi naman ako yung nagmamanage. Kasi nga hindi yon yung tindahan na ginamin ko guys is yung sari-sari store. Kasi may tindahan kami before boutique. Yun yung binabantayan ko. So yung sa sari-sari store guys, yung isang kapatid ko nagmamanage. Si Frib or si George. Or ano ba yung nakilala nyo sa kanya? Yung nagbebenta ng realty sa Cebu. Siya yung naka-assign sa sari-sari store before. And then, yung sa pagpapautang guys, na-assign sa akin. The collections. And yung mag-collect. Hindi ko kaya guys. Na-stress ako. Habang nagtatype ka ng pagsisingil mo, nagpapalpitate ka. So sabi ko kay Madam 10 Gibbs, ayoko na dyan sis, ilipat mo ako sa tindahan. Kasi yung tindahan baka kaya kong i-manage. Kasi hindi healthy sa mental health yung palagi kang galit araw-araw. Dahil may isang customer na hirap magbayad o hirap singilin. Ayun na nga. Hanggang ngayon guys, ako'y nasa kanya pa rin at hindi ko naman naiisip na magtrabaho sa iba. Dahil imbis na payamanin ko yung ibang tao, payamanin ko na lang yung kapatid ko. Total, yung kapatid ko naman yung tumutulong sa amin kapag emergency. Boba ka talaga, huwag ka magsagot dyan. It's my story. It's not yours. Bully talaga tong bata na to ba. Alam nyo guys, palagi niya sinasabi, ate daw ako. Siya daw yung kapatid ko or yung mas bunso sa akin. Nandito si Madam 10 Gibbs, guys. Sumanib sa akin. Sa lahat ng mga bago na namin nakilala guys, sinasabi niya. Kala ko malapit na, parang lumili ka yung lake. Sinasabi niya guys na ako daw yung mas ate sa amin. Malapit na mabuo. Parang paurong yung lake. Kahit siya naman guys. Ayaw niya mag-angkon kasi daw, yung rason niya, ano yung rason mo? Paragi kang galit sa akin. Ako yung pinapagalitan mo. Ano ka ba? Diba? So ikaw yung ate. Kasi guys, sa negosyo, ako yung batas sa negosyo. Si Madam 10 Gibbs ang nagpa-final decision. And si Sir Jerry, siya yung tagapagmasid ng mga tindahan. Oo, tindahan. Tindahan kasi siya yung naka-assign sa ano guys. Napagod na yung kamay ko. Tama na muna be. Part 2. Guys, akala ko ba malapit na tayo? Pero bakit lumili ka yung lake? Paurong. Bakit parang umuurong yung lake? Nagkukurog na yung tuhod natin dito kakababa. Oh, hindi maubos-ubos yung bang steps. Sige, go. Kaning kamot. Kurog na guys. Tayo na at mag-eskilan. So, mamayang gabi mag-inom tayo ng pain reliever para sa pamaol. Kung may nagdala ng pain reliever. Magpaligid na lang tabi. Padidit. So, yung pag-akyat namin dito guys ay by batch. By group. So, kung kami nauna kanina doon sa view. Pagkatapos namin ay may pumalit. Then pagkatapos naman nila ay may papalit ulit. Hoy, sakit na akong tuhod eh. Guys, ano yan? Ano yan? Bakit may tao dyan?
Yan guys, oh. Lo. Nagkurog na kong... Ilong. Wala na. Guys! Sabahin mo ko ba sa... Ay, si ano, yung porter natin. Mag-shortcut. Ba't hindi nila ituro sa atin? Na, tilapia. Pwede. Kung na kay pingwit. Tapos anuhin mo. Istorya. Hello guys! Ayan, nandito na tayo sa lake. Sa lake mismo guys. Guys, nakita nyo yung tuhod ko kanina guys. Nagaganyan na. Nagagimi-gimi-gimi-gimi. Hindi na talaga siya makaya na ano guys. Hindi magimi-gimi. Kumukusa na talaga siyang gumagalaw guys. Uy! Uy! Anong huy ka dyan? Guys! Anong kanta dyan? Patsa. Kuya, pwede mag-rent ng bangka bisan dili magsakay-sakay ana oh. Pwede magrenta? Dito man Para tanan makapicture. Night or no dito. Guys, hindi na talaga siya gahinto guys oh. Ayan. Relax na siya. Team Papang! Team Papang, ahu, lami kayo! Ayan guys, sa gusto mag-hike sa Lake Holon, paki-PM, Team Papang. Ayan. Legit yan siya guys. Since 2022. Legit, kapoy. Ang tahimik. Parang kami lang yung maingay. Ayan, contestant number 1, taga-bit-bit. Taga-bit-bit ng gamit. Bayaran nyo naman ako sa pamasahe ko, di ba? Bayad ka na, may utang ka sa akin. Dili hadlok maligo dira. Dili hadlok paligo dira. Basi masuyop ta sa ubos. May liguanan sa outlet. Ay miningani ba? Maligo. Dere na. Dere ba ka nang tatagan? Wala pa dai tayo pisto? Please like and subscribe to my YouTube channel para makita nyo pa yung ibang tips sa tindahan at malaman nyo pa yung iba guys tungkol sa buhay ko kasi mga marites kayo. Bye! Okay, ano